Amen! Ayan! Kamusta po ang mga kapatid diyan sa Kilikaw, Albay? Sana po ay patuloy tayong pinalalakas at pinalulusog ng ating Panginoon. Kamusta po ang buong isang linggo? Kamusta po ang ating pananalangin? Kamusta po ang ating pananampalataya? Sabi nga natin, di ba nung nakaraan, when suffering, kapit kapatid. Ayan, so nasa part 2 na po tayo ng ating pag-aaral patungkol sa 1 Peter. Salamat sa Diyos dahil ang kalakasan niya, ang karunungan niya, ang patuloy na ipinagkakaloob sa ating lahat. Pwede po bang bigyan natin ng pinakamalakas na palakpak ang ating Diyos na buhay dahil siya talaga ang karapat-dapat na tumanggap ng pinakamataas na papuri at pagsamba. Amen. Ayan. So, bago po tayo mag-aral ng salita ng Panginoon, pwede niyo po ba akong samahan ulit sa maikling panalangin? Hallelujah! O dakilang Diyos, amang banal na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa araw na to. Salamat sa mapagpalang biyaya mo dahil sa lakas, dahil sa proteksyon, dahil sa pag-iingat, kami po ay narito mag-aaral ng mga salita mo. Mababang puso po kami, Panginoon, na lumalapit sa iyong kabanal-banalang trono at hinihiling ang iyong presensya, ang iyong kapangyarihan, ang patuloy namin maranasan sa kalagitnaan. Maghari ka, Panginoong Hesus. Ito po ang aming panalangin, pasasalamat at pagsamba. Ang lahat po ay magsabi ng malakas na Amen and Amen. Ayan, so ang title po natin ay When Suffering, Kapit Kapatid. So part 2 na po tayo ngayong araw na to. Palagi po akong nagpapasalamat sa Diyos dahil nandyan po kayo at nagtsatsaga na nakikinig ng ating mga sermon series. Alam naman po natin na itong inaaral natin about sa 1 Peter, napakalaking tulong po ito para lumago tayo sa ating pananampalataya. Na tinuturuan po tayo na kahit meron po tayong mga hirap, mga sakit, mga problema o pagsubok na pinagdaraanan sa buhay, nakikita po natin at tinuturuan tayo na merong kadahilanan kung bakit natin nararanasan ang lahat ng ito. So, we must persevere in our faith even up to the end of our lives. Kahit sabi nga, anong mangyari hanggang matapos ang buhay natin sa ibabaw ng mundo, wag po tayong liliko sa kaliwa o sa kanan, wag tayong aatras, wag tayong matitigilan dahil palagi pong may magandang plano ang Diyos para sa ating buhay. Amen? Sige nga, sabihin mo nga muna sa katabi mo, kapit kapatid. Amen. Praise God. So, salamat sa Panginoon dahil palagi po kayong nakafocus sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kahit na sa pamamagitan lang tayo ng telebisyon, hindi po malilimitahan kailanman yung pagsasalita ng Panginoon o puspusin tayo ng kanyang mga salita kahit via television lamang ang pag-aaral natin ng salita ng Diyos. So, ang puso ko po, ang prayer ko po, every time na nag-aaral tayo ng Word of God, tumagos po sa puso natin lahat ng napag-aaralan po natin. Dahil yan ang kailangan natin, ang Word of God. Kahit ito po ay paulit-ulit, sabi nga minsan masakit, pero makakatulong po ito para sa paglago nating espiritual. So tandaan po natin na ang mga bagay na regalo ng Panginoon sa atin ay hindi lamang yung magaganda na nangyayari sa atin. Even yung mga hurts, yung mga pains na yan ay pinaparanas sa atin ng Panginoon kasi meron siyang plano o purpose sa lahat ng ito. Okay? So, God will provide yung mga help na kailangan natin para tayo magpatuloy kahit mahirap o kahit meron pong pagsubok. So, ituloy po natin ang 1 Peter chapter 4 verse 12 to 19. Kasi patuloy po na nagbibigay si Apostol Pedro ng mga series of exhortations. Narinig na po natin yung dalawa last Sunday, ngayon naman po dalawa ulit. At bawat exhortations po niya ay meron pong nakakabit na mga reasons to motivate us to obey. So, patuloy po na pinapaalalahanan po tayo ng ating Panginoon. Kahit na patuloy ang sufferings mo, kapatid, huwag kang aatras.
Kahit patuloy ang sufferings mo, huwag kang lilihis, huwag kang aayaw, magpatuloy ka hanggang katapusan. So, sige po, tingnan na po natin yung number 3. Okay, yung number 3 po, when you are suffering, huwag mo itong ikahiya, kundi gamitin mo itong paraan para maparangalan ang Diyos. So, basahin po natin sa verse 16. Sabi doon, yet if anyone suffers as a Christian, let him not be ashamed, but let him glorify God in that name. So, sabi po dyan, do not be ashamed. Huwag mo daw pong ikakahiya na ikaw ay na kay Kristo. Huwag mong ikahiya na ikaw ay tagasunod ng Panginoong Hesukristo. Huwag mong ikahiya yung pagiging Kristiyano. Sa panahon kasi nila, kaya po sinabi to ni Apostol Pablo, yung pagiging Christian po ay negatibo po ang tingin sa kanila. Kaya parang sinasabi po ni Pedro, gusto nila kayong ipahiya, pero huwag nyong ikakahiya ang pagiging Kristiyano. Huwag yuyuko ang inyong ulo sa kahihiyan. So halimbawa, 'di ba, kapag Christian ka, sometimes kahit sa mga eskwelahan, meron po mga discriminations. Kapag Christian ka, kahit sa mga opisina, meron po mga discriminations. So, grabe po yung mga insulto na natatanggap natin dahil tayo ay mananampalataya. At minsan nga po, mga kapamilya pa natin ang nagda-down sa atin. So, sabi dyan, huwag kang mahihiya. Sa halip, glorify God in that name. So, sa panahong ipinapahiya kayo, sa panahong you are suffering, gamitin mong opportunity para bigyang papuri at karangalan ang Diyos. Kaya kung merong discrimination sa paaralan, pagbutihan mo pa ang iyong pag-aaral. Kung merong discrimination sa work, galingan mo pa sa pagtatrabaho. Lagi tayong maging mabuti, lagi tayong maging magaling saan man tayo naroroon. Kasi your life exists for the glory of God. So, tandaan po natin, ang Kilikaw Albay, this church is for the glory of God. Your suffering, our suffering as a church is for His glory. Para maipakita natin sa buong mundo na wala nang iba na worthy of our praise, worthy of our trust, worthy of our hope, our joy, other than God. So, sabi nga ni Apostol Pablo, o Apostol Pedro, bakit di natin dapat ikahiya ang ating pagiging Kristiyano? Sabi nga, sa halip, gamitin natin itong paraan para maparangalan ng Diyos. Meron po siyang 3 rason. Una po dito, because of the glory of God in us. So, the name of Christ, the Spirit of glory in that name. So, simula po ng bautismuhan ka sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, dala-dala natin ang pangalan niyan. Nakakabit na sa pangalan natin ang karangalan ng ating Panginoong Hesukristo. For example po, Shid, no? Shid, Jesus. So, Maria Paz, Gapas, Jesus. Onyok, Jesus. So, kaya anuman ang gawin natin, hello, mabuti man o masama, ang una pong naapektuhan, walang iba kundi ang pangalan po ng ating Panginoong Hesus. Kaya kapag gumagawa tayo ng kahihiyan, reflection po yan kay Jesus. So, siya po yung unang napapahiya. Pero kapag gumawa naman po tayo ng kabutihan, nagliwanag tayo at nagsilbi tayong ilaw, asin sa ating kapaligiran, ang una rin naman pong napaparangalan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. We bear the name of the 3-in-1 God. So that is His glorious name. And there is nothing to be ashamed of kung nasa panig ka ng Diyos. No, wala po tayong dapat ikahiya. Kahit tayo ay iniinsulto, kahit tayo ay minamaliit, kahit ang liit ng tingin sa atin, tandaan po natin yung response natin, yung pangalan natin, anuman ang gawin natin, laging nakakabit na doon ay ang pangalan, kapurihan ng ating Panginoong Hesus. Amen po ba? So yung pangalawang dahilan, because of the discipline of God for us.
no? Sabi ng verse 17 to 18, for it is time for judgment to begin at the household o sa family, sa church of God. And if it is begin with us, what will be the outcome for those who do not obey the gospel of God? No, dagdagan pa natin yung sinasabi sa Proverbs chapter 11 verse 31, if the righteous is scarcely saved, no, sabi nga ganun, saved with difficulty, napakahirap na daw po na maligtas yung mga matuwid, what will become of the ungodly and the sinner? So, yung paghatol po ng Diyos, okay, sa atin ngayon, through our sufferings, tandaan mo kapatid, hindi yan parusa. Kasi inako na ni Jesus ang parusa na dapat para sa atin. Kaya kung meron man tayo mga sufferings na nararanasan sa buhay natin ngayon, ito po ay para tanggalin, patayin ang mga natitira pang kasalanan sa puso natin, no? Remember, para tayong ginto na dinadarang sa apoy. Kaya kung meron man tayong hirap, mga pagsubok na nararanasan sa kasalukuyan, hindi po yan pagpaparusa ng Diyos. Meron lamang siyang inaalis sa ating mga puso. Meron lamang siyang inaayos sa ating mga puso para maging ganap po tayo sa harapan ng ating Panginoon. So, the pain of our sufferings is a purifying pain. It is for our own good. So, bakit mo ikakahiya yung nangyayari sa'yo ngayon? Bakit di mo yan samantalahin to give witness na God is perfectly good kahit sa mga panahong terrible, yung mga bad things na nangyayari sa buhay natin. So, sabi ganun, para sa atin, the household of God, the righteous, no, tayo ay naging righteous, tayo ay naging matuwid because of Jesus. Darating po yung time na our sufferings will be over. Praise God. Pero sa mga unbelievers or those who do not obey the gospel of God, the ungodly and the sinner, yung mga sufferings nila ngayon, katiting lang ng sufferings na mararanasan nila at the judgment day. Kaya sabi nga, may mga nang-aapi man sa atin. Hello? May mga umuusig man sa atin. May mga nanliliit man sa'yo. Kakaawaan mo lang talaga sila. No, mayaman man sila, angat man sila sa buhay sa ngayon, pero kung hindi sila susuko kay Jesus, alam niyo po, kawawa po yung kakahinatnan nila. Kaya tandaan niyo po yan, meron pong pagdidisiplina na ginagawa ang Diyos. Kaya kung tayo po Christian na, nagsuko na ng buhay kay Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, at meron pa rin kahirapan, meron pa rin mga sufferings, meron lang pong inaayos ang Diyos sa buhay natin. So, hayaan po natin, di ba, yung iba, kasi sabi nga, hayaan natin, wag nating ikumpara ang sarili po natin, na bakit ganon? Hindi sila nagsisimba, pero yung mayaman sila. No, wag po tayong mainggit. Wag po tayong mainggit kasi sabi nga 'di ba ni Apostol Pedro, napakahirap na nga para sa mga matutuwid ang maligtas. How much more sa mga ungodly o sa mga hindi nagsusuko ng kanilang buhay sa Panginoong Hesus. Yung judgment, no, pagdating ng araw sa end times, sa huling panahon, nakakatakot po ang kahahantungan ng mga tao na hindi sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo. Kaya kung may sufferings ka kapatid, may inaayos lang ang Diyos sa buhay mo. Hello? Amen? So, number 3, the third reason, no, ito na nga po yun. Because of the judgment of God against unbelievers. So, terrible po yung mangyayari sa araw na yon para sa kanila. So, implied po yun sa language na ginamit ni Peter na patanong, what will be the outcome? What will become? No, ano na lang ang mangyayari doon sa mga tao na hindi talaga sumuko ng buhay kay Jesus Christ? Ano na lang ang sakit at hirap at parusang nag-aabang sa kanila sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus? Sabi ng 2 Thessalonians chapter 1 verse 8 to 9, darating siyang napapalibutan ng nagliliyab na apoy
at paparusahan niya ang mga hindi kumikilala sa Diyos at hindi sumusunod sa magandang balita tungkol sa ating Panginoong Hesus. Parurusahan sila ng walang hanggang paghihirap at pagkawalay sa Panginoon. At hindi na nila makikita pa ang dakila niyang kapangyarihan. Kaya kapatid, ang tanong, are you passive in your suffering? Na para bang nag-iintay ka na lang na matapos na lang? Or are you leveraging it for the sake of His kingdom? For your sufferings, to give witness kung gaano ka-trustworthy ang ating Panginoon. Not just in the ways we speak to them about the gospel, pero sa patuloy nating paggawa ng mabuti para sa kanila. Hello? No, kaya patuloy po kahit tayo po ay nahihirapan, palaging mabuti rin ang ating Panginoon sa atin. At wag lang tayong, sabi nga, maging kontento na lang sa 4 na sulok ng bahay-sambahan. Wag po tayong makontento na lang sa ating kinakaupuan. Kinakailangan po nating ihayag ang mabuting balita ng kaligtasan dahil kawawang-kawawa po ang kahahantungan ng mga taong walang pagtanggap at pagkilala kay Jesus. Unang-una na po dyan ay ang ating mga mahal sa buhay, mga kaklase, katrabaho, kapitbahay. Hello? No? Number 4, no, sabi nga ganun, when you are suffering, huwag kang huminto sa paggawa ng mabuti, kundi patuloy mong ipagkatiwala sa Diyos ang buhay mo hanggang sa huling hininga mo. So last verse po ng ating pinag-aaralan, sabi, therefore, let those who suffer according to God's will entrust their souls to a faithful Creator while doing good. So, wag kang huminto sa paggawa ng mabuti. Kahit na masama ang ibang tao, o lalo na kung masama ang mga tao sa paligid natin, wag kang huminto sa paggawa ng mabuti, sa pagiging mabuting mamamayan ng ating bansa. O sabi nga, sa pagiging mabuting manggagawa, sa pagiging mabuting negosyante, pagiging mabuting asawa, at sa pagsasalita ng mabuti. Kasi sa totoo lang po, nakakatuksong magwala di ba? Nakakatuksong magalit. Kapag yung mga kapitbahay natin, masama din po yung pinapakita sa atin. Halimbawa po, tinatapunan niya ng basura, yung bakuran mo, di ba? Minsan nakakatukso talaga na magwala, magalit din. Pero kapatid, kapit lang. Ang banal at bunga ng banal na espiritu dapat araw-araw na nakikita sa atin. Nakakatukso din po na labanan kapag ang asawa mo ay bungangera o di man napakasama, terrible ng ugali, di ba? Nakakatukso po talagang patulan siya. Pero kapit lang kapatid. Kasi sabi nga, kapag ginantihan natin ng masama, yung mga non-believers na gumagawa sa atin ng masama, hindi na po nila nakikita yung kabutihan ng Panginoon. Nawawala na po sila ng pagkakataon na makita kung sino talaga si Kristo sa ating mga mananampalataya. Nakakatukso man gantihan ng masama yung mga gumagawa sa atin ng masama, pero kapatid, sabi mo nga sa katabi mo, kapit lang. Amen? Patuloy pa rin tayong magpasensya at patuloy na magpakita ng kabutihan sa mga nakapalibot sa atin kahit na ginagawa na nila tayo ng hindi maganda. At minsan pa nga po nakakatukso na huminto na lang, no? Kasi minsan sa pagsimba o di man sa pagiging manggagawa ng Panginoon, kasi minsan parang wala naman nakaka-appreciate. Minsan hindi naman natin maramdaman yung support. Minsan insulto pa. 'Di ba? Ginagawa mo na, gumagawa ka na, minsan pinapagalitan ka pa o iniinsulto ka pa. Pero kapatid, tandaan po natin, gumagawa po tayo hindi para sa tao. Hello? Gumagawa po tayo, nagiging masipag po tayo, nagpapatuloy po tayo dahil kanino? Kay Jesus.
Dahil si Jesus po ang nakakakita ng lahat-lahat ng ginagawa natin. Hindi man tayo ma-appreciate ng tao, hindi man magantihan yung mga kabutihan na ginagawa natin ng tao, pero meron pong Diyos na nakakakita sa lahat ng pagpapagal, sa lahat ng luha, sa lahat ng pagod na ginagawa po natin. So, alam niyo po, yung lahat ng to, yung pangiinsulto, yung masasakit na salita na natatanggap natin in spite na nagpapatuloy tayo sa gawain ng Panginoon, sa paggawa ng kabutihan, this really requires a radical heart transformation. No? Kinakailangan talaga nito radical transformation. Yung puso na totoong binago ng Panginoon. Kasi kung balat sibuyas tayo, 'di ba? Kung tayo po ay matatampuhin, kung tayo po ay mararamdamin, hindi po talaga tayo makakapagpatuloy hanggang wakas. So, magsasawa po talaga tayo sa paggawa ng mabuti. Hihinto tayo at tutulad tayo sa mga taong masama dahil ginagawa nila tayo ng masama. Hello? Pero hindi po tayo ganon. Sabi mo nga sa katabi mo, binago ka na ng Diyos. Amen? Dahil binago na tayo ng Panginoon, si Kristo na, ang banal na spirito na ang nananahan sa puso natin, kahit anong pangiinsulto, kahit anong masama ang gawin sa atin ng ating mga kapwa, hindi na tayo apektado. I mean, hindi na tayo, sabi nga, pakakaisip na huminto na lang kasi nakatingin tayo sa malayo. Meron tayong vision. Nakikita natin yung sabi nga, we are looking ahead. We are looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. We know who called us. Alam natin kung sino ang tumawag sa atin. Alam natin kung sino ang nagtalaga sa atin. Hello? Alam natin kung sino ang nagbigay sa atin ng gampanin. Hindi ang tao. Kasi kapag sa tao lang tayo tumingin, tandaan po natin yan, mapapagod po tayo. Pero kapag kay Jesus tayo tumingin, siya yung nagbibigay sa atin ng kalakasan to go on and to move on, to continue serving our God up to the end. So, yung mga, sabi nga yung iba kasi, kapag masama yung ginawa sa kanila, so nagre-respond sila ng masama din. Okay? Ba tayo po, hindi tayo ganon. Kasi pinananahanan na tayo ng Espiritu ng Diyos. Alam natin na sa pangalan natin, nakakabit na ang pangalan ni Jesus. Kaya pinipili natin lagi gawin ang tama kung ano yung makakapagbigay karangalan sa dakilang pangalan ng ating Panginoon. So, yung ginagawa po natin, hindi na po yan nakadepende sa mga nakapalibot sa atin. Yung serbisyo natin, hindi po yan nakadepende sa binibigay sa atin ng tao. Okay? Hindi po tayo nagseserbisyo, hindi po tayo gumagawa dahil sa nakikita natin sa mga nakapalibot sa atin. Kasi meron pong iba ganito halimbawa, ay bakit ko naman naagahan sa church? Sila nga late Bakit naman ako a-attend ng prayer meeting? Sila nga, hindi nga sila uma-attend ng prayer meeting. No? So, sila nga, ito lang ang binibigay. Bakit naman ako magbibigay ng buo kong tithes? So, kapatid, kailangan tayong kumapit sa Panginoon. No? Palagi po tayong tinatanong, palagi po tayong pinapaalalahanan, kanino ka ba naglilingkod? 'Di ba? Sa Diyos o sa tao? Sino ba nagre-reward ng katapatan mo? Diyos o tao? So, we take personal responsibility. So, nagsisipag tayo, hindi dahil nagsisipag din sila. Tinatamad tayo, no? Or something, o ano man yung response natin, hindi nakabase sa iba. Lagi tayong nakabase, gumagawa dahil sa ito ang gusto at nais nating i-please ang ating Panginoong Jesus. Amen po ba? So, kailangan i-search natin ang heart natin, ugatin natin yung puso natin. Ano ba talaga yung nasa puso natin? Kilala ba talaga natin ang dahilan kung bakit tayo naririto? Malinaw ba talaga sa atin yung gampanin na inilagay sa balikat natin? Kahit wala na sila, kahit kakaunti na lang tayo, pero nagpapatuloy ka na gumagawa ng tama, nagiging ilaw at asin, kasi habang ang Panginoong Hesus po ang naitataas sa Kilikaw Albay, siya mismo ang magdadako ng maraming mga kaluluwa sa lugar na to. Amen po ba? Kasi merong mga natitirang mga faithful men and women na nagsiserve
sa Panginoon. Kaya si Jesus lang po ang itinataas natin sa lugar na to, hindi tao. Amen po ba? Kaya sa verse na ito, sa verse 19, ito po yung sinasabi ni Apostol Pedro, patuloy mong ipagkatiwala sa Diyos ang buhay mo hanggang huling hininga mo. Sabi niya, entrust your soul to God. Your soul. Sabi nga, hindi lang ang bahay mo. Sabi nga, your soul, hindi lang ang pamilya mo, ang trabaho mo, ang ministry mo, ang kaluluwa mo, na para bang sinasabi mo sa Panginoon, o parang sinasabi ni Apostol Pedro, keep trusting God hanggang malagutan ka ng hininga, hanggang ilagay ka sa kabaong at ilibing ka sa lupa. So, entrust your soul to God. Kahit anong mangyari, sa Diyos tayo titingin, sa Panginoong Hesus tayo maglilingkod. Amen po ba? Sabi mo nga sa katabi mo, kapit, kapatid. Amen. So entrust your soul to Him. Release control of your life to the hands of God kasi hindi mo kayang hawakan yan. Hindi mo yan kayang ingatan. So, ang tanong po, bakit natin sa Diyos ipagkakatiwala? Meron pong 3 dahilan. Una, God is your creator. No, siya yung nagbigay buhay sa iyo. Physically and spiritually, He created you out of nothing. He raised you from the dead. He is the author, the designer, master planner of your life. Yung mga sufferings mo, kasama yan sa script ng Diyos, kasama sa blueprint niya, sa design niya, kaya magtiwala ka sa creator mo, sa lumikha sa iyo. Amen po ba? The second reason is, God is sovereign. No? You suffer according to God's will. Kalooban ng Diyos yan. His sovereign will or decree. No? Ang hirap sabihin nga nito na yung suffering natin, kalooban talaga to ng Panginoon Inalaw niya talaga to. Ang nasusunod, sabi nga, at hahawak sa bawat bahagi ng buhay mo, walang iba kundi ang Diyos Maaring ginusto ni Satanas na mangyari yan sa'yo, but Satan is not sovereign. Maaring ginusto ng asawa mo yan na mangyari yan sa'yo, but your spouse is not sovereign. Maaring ginusto ng kaaway mo na malugmok ka na mangyari yan sa'yo, but your enemy is not sovereign. Okay? God alone, siya nga ang dapat natin pagkatiwalaan dahil siya ang may kontrol ng lahat ng bagay sa ibabaw ng mundo. And lastly, sabi nga, God is faithful. Kaya ipagkakatiwala natin ang kaluluwa natin hanggang sa mamatay tayo at ilibing tayo. Kasi God is faithful. No, He is our sovereign, faithful creator. Ang ipinangako niya, tinutupad niya. Ang sinimulan niya, tatapusin niya. Sabi ng Filipos chapter 1 verse 6, natitiyak kong ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Hesukristo. Sabi pang ganun sa Jude chapter 24 or verse 24 to 25, sa Kanya na makapag-ingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makakapagharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian sa iisang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Hesukristo na Panginoon natin. Sa Kanya ang kapurihan, karangalan, kaluwalhatian at kapangyarihan mula pa noong una hanggang ngayon at magpakailanman. Amen. No, ang dami ng beses na sumira sa pangako yung taong mahal mo o inaasahan mo, but somehow you still keep trusting. Tama po ba? But sabi nga, ang Diyos kahit kailan hindi sumira sa pangako niya sa iyo. Hello? Lahat tinutupad niya, but somehow you still keep doubting God. Minsan, nag-aalangan pa tayo na kaya to ni Lord? Sasamahan kaya ako ni Lord? Palalakasin kaya ako ni Lord? Minsan nag-aalangan pa tayo sa kanyang mga pangako. Pero wag kapatid,
magtiwala at manangan tayo sa kapangyarihan at pangako ng Panginoon. Natutuparin niya lahat ng sinabi niya sa ating buhay. So kaya, saan mo ba ipinagkakatiwala ang buhay mo? Sa pera ba? Sa karir? Sa pagiging mabuti mong tao? Sa relihiyon mo? Sa good family image na meron kayo? Sa boyfriend mo? Sa girlfriend mo? Sa leaders mo? Sa pastors mo? Sino ba o alin sa mga yan ang nagbigay ng buhay mo? Hello? Sino ba talaga ang gumagabay sa'yo? Sino ba ang tapat na tumutupad sa mga pangako sa'yo? Di po ba walang iba kundi ang Diyos lang? Sa totoo lang, masakit mawala ng mahal sa buhay. Masakit din po na mawala ng isang bagay na mahalaga sa'yo. Suffering is painful. Pero ito rin ang paraan ng Diyos para i-expose ang mga natitira pang unbelief at idolatry sa puso natin para mapalitan ng lubos na pagtitiwala yung faith natin sa Kanya lang natin ibigay ng lubos-lubusan. So if you are pursuing your joy in God to the end, committed to following Christ to the end, passionate for the glory of God to the end, and putting your hope in God to the end, you will persevere and finish the race. Kahit ang sufferings natin ay patuloy pa rin, huwag kang aatras. Hello? Kahit ang sufferings natin, patuloy pa rin, huwag kang liliko sa kaliwa o sa kanan. Walang aayaw, magpapatuloy tayo hanggang katapusan. So, hindi ko po sinasabing magpatuloy ka. Ang sabi ko po, magpapatuloy tayo, sama-sama po tayo sa labang ito hanggang wakas. Kapit, kapatid. Amen po ba? Hallelujah. So, ngayong araw po na to, inaanyayahan ko po ang bawat isa na tumayo po tayo sa presensya ng ating Panginoon. Ang Diyos po ay nasa ating kalagitnaan dahil sinabi niya kung saan naroon ang 2 o 3 nagkatipon sa kanyang pangalan ay dumuron siya sa kalagitnaan. Sige po, inaanyayahan ko po ang bawat isa. Tayo po tayong lahat sa presensya ng Diyos. Pwede po bang magkapit-kapit ang inyong mga kamay diyan sa simbahan, diyan sa Kilikaw Albay. Kapit-kapit po tayo. At hayaan natin na sasabihin natin, lalaban tayo hanggang wakas. Magpapatuloy tayo hanggang wakas. Ang labang ito, hindi ka nag-iisa, kasama natin ang Panginoon at kasama natin ang bawat kapatid sa pananampalataya. Amen? When you are suffering, kapit, kapatid. Sige po, habang tayo po ay hawak-hawak ng kamay, mananalangin po tayo. Sabayan niyo po ako sa panalangin ito at patuloy nating hingin ang awa, ang grasya, ang kapangyarihan ng Panginoon dahil wala po tayong magagawa on our own. It is not by our own might, nor by power, but only by God's Spirit. Kaya sige po, samahan niyo po ako sa panalangin. Lumukod po tayo. Hallelujah. Oh, we worship you, oh Father God. Ama, napakabuti mo po. Salamat, oh Diyos, dahil nakikita mo po kami. Wala pong nalilingid sa iyo. Kitang-kita mo po, Panginoon, at damang-dama ang hirap, ang sakit, ang pait, ang malaking problema, ang malaking pagsubok na pinagdaraanan ng iyong mga anak. Alam mo ang aming mga kakulangan, ikaw po ang aming kasapatan. Alam mo ang aming mga kahinaan, ikaw po ang aming kalakasan. Panginoong Hesus, wala po kaming ibang tinatawagan sa lugar na to, kundi ikaw lamang patuloy na maghari ka, Panginoon. Yakapin mo po ang bawat isa na inititiwala, Panginoon, ang kanilang kaluluwa sa iyo hanggang wakas ng kanilang buhay. Up to the end, O Lord God, we will persevere in our faith because you are our God, you are our hope, you are our strong
fortress. You are our refuge, O God. You are our mighty God. You are our hope, our joy, O Father God. Salamat po, Panginoong Jesus, sa mahigpit na yakap mo sa bawat isa, sa pagkakapit-kapit ng kamay. Ito po ay simbolo, O Diyos, ng pagkakaisa na ikaw lamang ang aming kailangan sa lugar na to. Pagharian mo po kami, Panginoon. Jesus, lahat ng ginagamit dyan sa Kilikaw Albay, mula sa maliliit hanggang malalaking detalye sa ministeryo, kayo na po ang bahalang magbalik ng siksik, liglig at umaapaw na pagpapala sa kanila. Salamat po, O Diyos, dahil hindi mo lilimutin ang pagpapagal ng iyong mga anak. In due time, in perfect time, Lord God, we will reap a harvest if we do not give up. So Jesus, allow us to fix our eyes unto you. Allow us to seek you, O Father God, with all our hearts and to serve you with all our might, O Lord God. Salamat po. Palaging sa iyo ibabalik ang papuri, ang parangal, ang pagsamba sa tanging pangalan mo, Panginoong Hesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Mabuhay po kayong lahat at pagpalain ng Panginoon. God bless po.